Maaasahan ba natin yung International Criminal Court para magbigay ng katarungan sa mga naging biktima sa Pilipinas? I don't know kung skeptical ang madi-describe ko sa pananaw ko. Siguro I'm just being realistic kasi tiningnan ko yung mga iba't ibang cases na nakarating na sa ICC at inabot talaga ng maraming taon yan. So, isa yan siguro sa realidad ko. Pangalawang realidad ko, yung the fact na, you know, you have countries like the US and China, two big superpowers who have not signed up to the ICC, the Rome Statute of the ICC. So, which means that Mhm. um, uh, may problema sa credibility, sa kakayanan ng ICC na talagang mapursigi ito. Uh, Pangatlo, yung usapin din ng um, the current global political context. I'm very disturbed by what is happening in the Israel-Palestine insofar as its impact on the future of human rights. Sa totoo lang. Kasi um, yung Israel and Palestine, ilang beses na yan nagkaroon ng attempt na dalhin din yan sa ICC at hindi makabuelo ang mga organizations na gustong dalhin yan sa ICC kasi ang lakas-lakas ng lobby in favor of Israel. Insofar as its illegal occupation of Palestine. So, ibig sabihin, may politics na nagaganap kung bakit may pagka-selective yung mga cases na kayang pumasok sa ICC. Hindi natin maialis yan. May politics dyan. Pero more than yung ICC, ako disturb ako sa nangyayari ngayon sa Israel-Palestine kasi lahat na yata ng prinsipyo sa libro ng human rights ay nababiolate at lahat ng bansa na inaasahan mo dahil sila yung mga namuno nung binuo yung Universal Declaration of Human Rights after World War II, ay sila ngayon ang humaharang para dalhin ang Israel sa korte. Itigil man lang yung nangyayari ngayon sa Gaza. Kaya ang bigat-bigat ng implication yan sa credibility ng human rights system kasi sila yung mga bansa na to, US, the UK, European Union, ito yung mga bansa na nagtutulak ng accountability ng mga bansa tulad ng Pilipinas noong panahon ni Duterte. No, ito yung mga bansa na nagtutulak supposedly for accountability and yet sila ngayon yung nasa front line na kailangan managot sa nangyayari sa Gaza. So, ang bigat ng repercussion niyan sa future ng human rights.